araw lang na walang nakikitang liwanag? O nasubukan mo na bang takpan ang tenga ng ilang oras para walang marinig? Pakinggan ang storya ng isang babaeng nakatira sa mundo ng katahimikan. At panoorin ang kwento ng isang lalaking nabubuhay sa mundong walang nakikita. Pero pare-parehong nakikipagsabayan kahit sa mga taong walang kakulangan. Ang galing ng kanya mga moves, di ba? Hindi mo akalain na siya ay walang pandinig. Yes, you heard it right. Siya nga ay isang bingi. Yung nanay ko, nung ipinanganak akong bingi. Ang kauna-unahang deaf player na naging member ng Philippine team sa bowling at lawn tennis at unang deaf varsity player din ng tennis, bowling, basketball at volleyball ng College of St. Benilde, hinakot, di ba? Ever since nung maliit ako kasi, addicted ako sa sports. Nagjo-join ako. Same as my mother, na we are into sports talaga. So I followed my mother since nung lumaki ako. Sa sports, importante yung all the senses. Yung hearing, importante din, lalo na kung yung stimuli na nakukuha natin, importante yung cues, no? Whether verbal or sound cues. No? For example, yung tunog ng bola, yung steps ng kalaban. Ibinahagi pa niya ang kakayahan sa mga kapwa deaf players. May mga pagkakataon na kailangan madisiplina kami. Yun lang ang natutunan namin talaga sa kanya. Kailangan sa umaga alas 6, nag-exercise na kami. Tinuturuan niya yung team namin kung ano yung pagkakamali. Tinuturuan niya kami at talagang nandun yung suporta. Hindi na mabilang ang mga awards dahil sa sports na hilig niya. Nag-iisa man, kontento na siyang tahimik na namumuhay. Sa akin, interesado akong maging single muna sa ngayon. Siguro nandun muna ako sa pagtulong how to develop yung skills sa sports ng deaf people. All for the deaf people muna. Kahit hindi naririnig ni Lobelia ang mga palakpak at paghanga ng tao sa kanya, ito na may kanyang nararamdaman. Ito pa ang isang nakakataas kamay dahil kahit walang nakikita, champion siya sa paglalaro ng chess. 2 taong gulang si Alex nang mabulag siya at nakaranas din ng mga lait at tukso sa mga tilang walang magawa. Lagi minsan sinasabihan na pula, ganun. Siyempre, masakit din bilang kapatid. Naging mapag-isa si Alex pero okay lang dahil nahanap niya sa kanyang pag-iisa ang pag-aaral ng chess. Pinag-aralan ko yung galaw bawat isang pisa. Pero mag-isa lang ako. Sa kwarto ko lang. Tingnan niyo kung ilang minuto lang niya maaayos ang kanyang chessboard. Kabisado ni Alex ang bawat posisyon. 4 minutes? Galing, no? Pinag-face-to-face namin si Alex at ang isang notorious sa Bicol pagdating sa larong chess. Ladies and gentlemen, Mr. Renante Auriada and Alex Silot. Let the game begins. Bago bumanat, kinakapa ni Alex ang bawat tira ng kalaban at hindi mo siya maluloko. Alam niya kung saan lahat nakapwesto. And after 25 minutes, winner ang humamon, si Alex. Mahirap kasi talagang consistent yung tira niya. Malupit yung atake niya sa akin, brilliancy pa. Siya isang role model sa amin. Talagang si Lovella ever since champion yun. Champion as a person. Medyo nahiya rin nung mga kabataan niya, nung mga 8 to 9. Ganun. Pero ngayon, okay na siya. Nakapag-adjust na siya. Halos lahat dito. Kilala niyang tao, kaibigan niyang lahat. Siguro hanggat nandito ako, nabubuhay ako, kasama ko siya. Kaya ko siya alagaan. Meron lang silang munting hiling. Gusto kong marinig ang full short. Feeling ko maganda yung music na yun. Ang lahat ka ako. May problema, may solusyon. Buti kang may problema. Dahil kung wala kang problema, then normal ka na. Yung goal ninyo, kailangan alam ninyo. And never give up. You have to continue it until you succeed. Kung ako bibigyan ng pagkataon na makakita, gusto kong masilayan yung pag-unlad ng ating bansa. Higit sa lahat yung mga mamamayan. Mawala man ang paningin, maglaho man ang pandinig, kayang-kaya pa rin maka-strike sa buhay kung hindi ka lang magpapa-checkmate. Ngayon